Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan. Welcome to the Parking University, kaibigan. Andito naman ang iyong professor sa Parking University kung saan ka mang sulok sa mundo. Be grateful. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan. Itong sinabi ni Jim Moran, kaibigan, na ano ba itong wealth formula, kaibigan? Wow! Wow! Okay, so ito yung formula. Kung mayroong formula, kung nag-study tayo ng high school, elementary, college, kaibigan, na ang dami nating formula, nag-memorize tayo ng formula. Naalala ko nung college na sinusulat ko sa kamay ko yung mga formula kasi nalimutan ko. Madali akong makalimot, so madali makapagkudigo, kaibigan. So anyway, daming inistudihan nating formula, kaibigan. And apparently the basic formula which is wealth formula, kaibigan, kunti lang yung nakaano nito, kaibigan, which is only 5% of the population. Wow! So dito sa Parking University, kaibigan, talakayin natin tong formula. So kung ang daming formula na nakaano sa brain natin, naalala ko nung college kung ako nag-aral ako ng engineering, napakaraming formula, kaibigan. Ngunit parang walang isang formula dito, kaibigan, na parang magagamit ko sa totoong buhay. Okay, so hindi natin din discourage yung pag-aaral, kaibigan. Learning, school is good, but learning is more important. So ano ba tong wealth formula, kaibigan, na sinasabi ni Jim Moran? Wow! Okay, so ito daw yung, kaibigan. So if we can solve daw, kaibigan, if we can solve problem sa mga tao, for anyone, we can get what we want, anything we want. Wow! Balikan natin. If we can solve problem daw, kaibigan, sa mga tao, we can get anything what we want. Wow! So ganito daw yun, kaibigan. Okay? If we work for ourselves, okay? Trabaho tayo sa job, di ba? We can have a living. Okay? Makapag-provide tayo ng pagkain, basic needs. But if we work for ourselves, kaibigan, we could get a fortune. Wow! Wow! Okay, dito natin iano yung psychology natin, kaibigan. Okay, so kung titingnan natin, 95% sa mga tao is we work for someone else. Like nagtatrabaho sa kumpanya, nagtatrabaho sa someone else. But itong 5%, kaibigan, hindi ko sila nagtatrabaho for someone else. They work for themselves, kaibigan. Nagiging entrepreneur sila. Nagiging sila, kaibigan, nagiging parang in-expand nila yung kaibigan. Kasi pag tayo ay nagtatrabaho lang for someone else, may limit yung, kaibigan. So kahit gaano mo pa kagaling, gaano pa karami yung trinabaho mo, yung sahod mo is ganyan mo talaga. Maka-overtime ka man, ganyan lang din yan. Pero kung we work for ourselves daw, kaibigan, maka-start na tayo ng something na para sa atin, unlimited daw yan, kaibigan. It's unlimited. Kung titingnan natin yung mga successful na tao, sino yung mga mayaman na tao, most likely, kaibigan, yung mga nila, kaibigan, is they work for themselves, like entrepreneur sila or anything na service na pinoprovide nila, kaibigan. Kaya it's something like it's a fortune. Okay, so maliban na lang siguro sa mga politiko na they're doing something so anyway, hindi na natin yung control, at saka hindi natin yung i-discuss kasi iba yun. Hindi natin kailangan na magiging politiko o mangurakot para lang makaangat sa buhay. So anyway, hindi din natin yung control, kaibigan. So hindi natin yung pag-usapan. So yung pag-usapan natin is ito nga yung formula. Kung may formula, yung algebra, calculus, kaibigan, or anything na napakahirap na formula, kaibigan, bakit hindi natin to istadihan tong formula of wealth, kaibigan, na ito yung makapag-change sa reality natin. Ito na yung totoong buhay, kaibigan. So kung eager tayo na mag-study, naalala ko yung nag-review ako ilang buwan, nag-aral ng mga formula, napakaraming formula, and then after doon, kaibigan, in real life, walang formula nito na magagamit ko kahit isa. Okay? So, depende siguro kung ano yung trabaho mo, but most likely, walang magagamit dun sa totoong buhay. But itong wealth formula, kaibigan, hindi to dinidiscuss na rin sa college, high school, elementary, which is ito pala yung pinaka-core sa atin, kaibigan. Paano tayo mag-survive o mamumuhay ng marangya dito sa mundo, kaibigan?
Wow, wow. Okay, so ito yung sabi ni J Kennedy yata yung ano sa Amerika, sabi niya is napakagandang ano to na hindi daw tayo mag-wish kung ano yung mabigay sa country sa atin. Okay? So but ano yung ma-offer natin sa country instead. Okay, so ito yung example. For example, mayroong mga ayuda, di ba? May mga ayuda sa gobyerno. Huwag daw tayong umasa sa ayuda. Huwag tayong mag-ano ano yung maayuda sa gobyerno or ano yung makuha natin sa bayan or country natin. But baliktarin natin yung philosophy daw. Sabihin natin na ano yung ma-offer natin sa country natin. Wow, ganun da doon. Then after that, kaibigan, the money will flow. Wow. So for example, mayroong example doon si Jim Rana. For example, maglo-loan or maglinis sa garden sa isang bahay. Okay? So yun, ano yung ma-offer mo sa country. So yung tao na nililinis mo yung loan niya, naglo-loan mower ka, is a country, ano siya kaibigan, isa siyang residente sa country. So pag nilinis mo yung loan niya kaibigan, is mayroon ka na daw natulong doon sa country mo. So ngayon, nakakuha ka ng pira kasi nga naglinis ka ng loan. Ngayon, mayroon kang kaibigan, itong si Mr. X nagpalinis uli sa'yo ng loan. Mayroon nga kaibigan si John yung pinapalinis mo, nagbayad siya ng $3, $2 yung ibigay mo sa ni Mr. John. Ngayon mayroon ka ng $1 kasi ikaw yung nakakuha ng contract loan. So anyway, ganun daw yung cycle kaibigan, is yung philosophy will change. So, paano natin, ano yung masiserve natin sa, instead of maghingi tayo ng ayuda, maghingi tayo ng kailan yung ayuda sa gobyerno, ano yung maayuda natin, like ano yung mabigay natin ng service, kasi money will flow. For example, this tao daw na naglo-loan mower, ngayon nagsiserve siya as loan mower, tapos dumami yung customer siya, marami na siyang trabahante sa kanya, doon na daw yung fortune kaibigan. Wow. Napakagandang example to ni Jim Moran kaibigan. Isa pa daw kaibigan. Okay, so hindi daw tayo mag-wish na ano kaibigan, na walang problema. Kaysa sa study, itong mga successful na tao kaibigan, ito yung mga tao daw na hindi less problem. Okay, so parehas tayo, successful at saka hindi successful na tao, parehas may problema. Ang diferensya lang sa successful na tao kaibigan is they don't wish less problem, they wish that there will be more scaled na madaling masolusyonan yung problema or madaling masolve yung problema. Wow, di ba? Napakaganda, di ba? So instead na mag-wish ka na tayo ng less problem, i-enhance daw natin yung skills natin, yung self development natin kaibigan, para madali tayo makapag-solve pag mayroong problema. Wow kaibigan, so medyo may natutunan tayo ngayon dito sa Parking University kaibigan, kasi itong formula of wealth, na overlook natin to. Daming formula nating minimorize, pero itong yung pinaka-importante na formula sa buhay kaibigan, nakalimutan na natin. Okay, so ito yon, balikan natin. Instead of asking for daga sa country natin kung anong mabigay, ano daw tayo, baliktarin yung philosophy kung ano yung ma-offer natin na service, because and then money will follow kaibigan. Wow, and we don't wish for less problems, but we wish for more skills para madali nating masolve yung problema kaibigan. Wow, alright. So ito pa, may isang story pa doon si Jim Moran kaibigan, na may dalawang magkaibigan. Okay, may dalawang magkaibigan, they are both good man. Okay, magagandang mabubuting tao sila parehas. Story to ng Bible kayo kaibigan. Okay, so yung isa gumawa ng bahay made of stone, ang isa gumawa ng bahay made of sand. Parehas sila very good person. Pero ano yung philosophy na nakuha natin dito? Even if you are a good person kaibigan, that means pwede kang mamumuhay pala ng casual. Casual mean parang below average na. Instead pwede ka palang gumawa ng bahay made of stone, pwede ginawa mo lang yung bahay mo made of sand. So sabi ni Jim Rohn, don't be casual, kasi you could be a very good person. Parehas kayo na good person, but casual lang. So sa paano natin yun ma-apply sa totoong buhay?
Casual na ibig sabihin nito ni Jimran kaibigan is sometimes we are careless. Okay, so you are a good person, there's nothing wrong with you, parehas kayo na good person, but sometimes we are too careless kaibigan, na instead of building our house with stone, sand yung inano natin. Pag may bagyo, maano yung bahay, ma-crash yung bahay, which is very unsafe. So ano pa yung ang sabi niya is you could be not too cautious but be cautious kaibigan. Be cautious sa buhay.